Morning everyone. Welcome to a very unique edition ng Pandesal Forum dito sa 86-year-old Tamuning Bakery Cafe. Ngayon tayong very special guest, businessman, congressman, and now Manila mayoralty candidate, Mr. Sam Bersosa. Ikwento niya mga plano niya, ano nangyayari. Ikwento niya ano nangyayari. 86 years old na kasi yung ano. So, quiet lang tayo. Mag-umpisa muna tayo. Let us welcome si Mr. Sam Bersosa. Magbibigay siya ng opening statement. After opening statement niya, we'll open the floor for questions from the media. After 30-40 minutes, meron pa doon mga 40 o 50 mga taga-showbiz media. After the session ng media dito, ng news media, 30 to 40 minutes, we'll invite naman mamaya, magpalit naman dito mga showbiz media to ask about entertainment and lifestyle questions naman. We'd like to invite Mr. Sam Bersosa to give an opening statement. Welcome mo dito sa Pandesal Forum ng 86-year-old Tamuning Bakery Cafe. Thank you. Maraming salamat po, Sir Wilson. Una sa lahat, magandang umaga po sa lahat ng kaibigan nating press ngayong araw. Masaya ako na makilala niyo ako ngayong araw at marinig po yung mga mensahe ng pag-asa at pagbabago. Alam ko, pare-pareho tayong Pilipino na naghahanap minsan ng glimpse of hope. Alam niyo, ganoon din ako dati. Sabi ko sa sarili ko, ang dami kong reklamo, ang dami kong gusto mangyari sa bansa natin, sa lungsod, sa komunidad. Sabi ko, kung gusto ko ng pagbabago, simulan natin sa sarili natin. Kaya nandito po ako para sa pagbabago yan. Yan lang po. May bagong mga tanong sa media, may 5 nagtanong dito. Kasi Mr. Bersosa, maraming nanonood din sa Facebook Live saka sa Zoom. May isang question. Kamusta yung mga latest surveys daw sa Manila City mayoralty election? Sabi nila tumataas daw kayo, tapos even the incumbent mayor daw natatalo daw sa inyo at kay Isko. Ano ang nangyayari sa inyong tatlo? Anong nakikita niyong trends? Baka may balita kayong pwedeng i-share sa amin. May nagsasabi daw na may lumabas daw na mga latest survey. Anong nakikita niyong nangyayari? Napakadami na pong lumabas na survey. Pero yung pinaka-latest na lumabas na survey kahapon po ay sobrang laki ng ating tinaas. Kaya napakasaya ko po para sa Maynila. Unti-unti na hong nagigising yung mga Manileño. Ano mga numero ho pwede pa ninyo i-share? Yung nakita ko po kahapon ay 45 po si Isko. Tayo po ay 38. At 50 naman po si Mayor Hani. Wow! So parang 7% na lang. Malapit na. Konting kembot na lang po. Kaya masaya ako para sa Manileño kasi ito po yung trend, ito yung momentum natin. Alam naman natin, bawat eleksyon, laging mayroong nangunguna muna. Pero sa huli, sa dulo, doon umahabol yung mga nananalo. Nakita naman natin yan doon sa mga past presidential elections. Simula kay Pinoy, kay Pangulong Duterte, na marami na talagang nangunguna. Pero ang daming come from behind stories. Naniniwala ko na ganun din ang mangyayari sa Maynila. Dahil unti-unti na hong nagigising yung mga Manileño sa mga ginawa ng mga past administration na hindi sila sang-ayon sa mga nangyari at walang nangyari sa kanilang mga buhay. At masaya din ako dahil nagsimula yung official campaign period, nag-house to house ako, nagra-rally kami araw-araw, 3 to 4 times a day. Nakita nila yung sinseridad ko, mga plano ko para sa Maynila. Nalaman nila yung mga dati kong ginawa, mga ginagawa ko. Dahil marami akong hindi nakakilala pa sa akin sa Maynila dahil ako ngayon baguhan. Ang mga kalaban ko po ay mga veterano, 25 years na akong namumuno dyan.
20 plus years, paulit-ulit na pangalan. Marami na rin hong saba. Marami na rin talagang, yung iba nga galit na eh. Dahil puro na lang daw pangako. At ngayon po, nabibigyan ako sila ng pag-asa. Masaya ako dahil unti-unti na hong lumalantad yung mga quiet supporters natin. Kasi para lang po sa kaalaman ng lahat, iba ho ang local election, lalo na ho sa Maynila. Usong-uso po at kultura na po yung pananakot. Alam niyo po, pag hawak nila yung mga chairman, yung mga constituents, hindi basta-basta nagsasalita. Pero tuwing pag-ikot ko, napakasaya ko dahil nararamdaman ko sila yung nagsasabi, sayo kami, SB. SB kami lahat dito sa barangay namin. SB kami rito sa Tondo. SB kami rito sa Santa Ana. SB kami dito sa distrito sa East. Huwag ka lang maingay kasi ang daming kontrabida rito sa aming barangay. Hindi ibibigay yung mga ibang benepisyo. Hindi ibibigay yung gamot. Hindi ibibigay yung tulong ng barangay kung malalaman na SB sila. Pero deep inside SB sila. At ngayon, unti-unti na po silang lumalantad at pinapakita yung suporta. Makikita niyo po yan sa mga Facebook live ko. Yun po ang talagang pinaka-totoong survey. Yung nangyayari sa grounds, yung pagtanggap ng mga kababayan natin. Kahit saan ako bumaba, from the 1st district until to the 6th district, sobrang init ang pagtanggap, sobrang grabe ang hiyawan, yakapan, iyakan, nag-iiyakan po yung mga senior citizens, PWD. Sila yung pinaka-nangangailangan ng tulong. Parang nabigyan sila ng pag-asa na itong taong to, na alam nila na matagal nang tumutulong, napapanood nila sa TV, nabigyan na sila ng tulong dati na may pagkakataon ng mamuno sa Maynila. Wala ho akong pangako para sa Maynila na hindi ko pa ginagawa. Lahat halos ang ginagawa ko at sinasabi ko, iginawa ko na po yung pagtulong sa kalusugan, pang-hospital, pang-gamot nila, pang-laboratory nila. Ginagawa ko na po dati. Yung mga pagtulong ko sa edukasyon, yung sa scholarships, ang tagal ko na pong ginagawa, may sarili akong foundation, yung Batang Sampalong Scholarship Foundation. Yung pagbibigay ko ng trabaho at kabuhayan, napakatagal ko na rin pong ginagawa yan. At nakikita nila na kung nagagawa ko galing sa sarili kong pera, mas mapapalawi ko yan kung nabigyan ako ng pagkakataon sa Maynila. Isa lang naman pangako ko sa mga Manileño eh, maging tulay para yung pera ng Manileño, madiretso ko sa mga tao. Matanggap nila yung nararapat na benepisyo, nararapat na serbisyo para sa kanila. Kasi yan yung nawawala eh. Kaya nga, pag ako umikot house to house, kaya ng ginagawa ko ngayon, bawat 3 bahay sa Maynila, ang problema mo, sakit, kalusugan ng mga mamamayan. Merong may sakit, may cancer, may epilepsy, may polio, may diabetic, may cholesterol, may na-stroke, may PWD, may mental health, may special. Alam niyo, malalaman mo lang ang tunay na kalagayan ng Manileño pag kayo mismo umiikot doon sa pinakamahirap na lugar. At ramdam ko po sila kasi ako mismo nandoon. Sabi nila ako lang daw yung kandidato na mayor na pumunta sa lugar nila. Bakit? Ano ba itong mga lugar na pinuntahan ko? Ito yung pinaka hindi pinupuntahan ng iba. Nasa laylayan, sabi nga nila, sa Smoky Mountain, sa FP Complex, sa Parola, sa East na Puting Bato, sa Port Area, mga lugar na hindi nabibigyan ng pansin. Pero sila yung pinaka nangangailangan. Alam niyo po, ang pinaka nakita ko kailangan, wala silang panggamot eh. Wala silang pampa-hospital. Iyan ang pinaka-importante yung buhay nila. Kaya sabi ko nga, maglalaan ako ng pondo para sa inyo. Hindi ko ilalagay ito sa mga ibang proyekto na pinagkakakitaan ng mga nakarang administrasyon. Madali lang kung magpatayo ng kung ano-ano mo istruktura, patayo ng multipurpose, magpatayo ng kung ano-ano mga building. Ang pinakamahirap, ibigay yung pondo sa tao nang hindi yan pinabawasan. Kaya sabi ko, lalagyan ko ng pondo ang kalusugan, healthcare, ang edukasyon, pati pagbibigay ng maraming kabuhayan. Kasi kabuhayan din ang pangunahing hinihingi nila. Bukod sa kalusugan, ang hinihingi nila, alam nilang nagbibigay ako ng negosyo at kabuhayan sa TV, pati sa ibang lugar.
SB, bigyan mo naman kami ng puhunan. Bigyan mo naman kami ng bagay na magpapasenso sa akin. Kaya nga ako po ay nandun at lagi ko sinasabing, ako po'y tumatakbo para tulungan kayong tulungan ang mga sarili ninyo. Nakita nila istorya ko eh. Anak ng Maynila, batang Sampaloc, kapareho rin nila, galing sa wala. Nagsumikap, nag-aral, umasenso, ngayon nakakatulong na. Ngayon nandito na ako. Isa ako sa kanila. Marami na akong natulungan, marami na akong napaasenso. Ngayon, yun po ang gagawin ko sa mga kababayan ko sa Maynila na nangangailangan. Ngayon, nabigyan ako sila ng pag-asa. Kung kaya kong mapaasenso ang sarili ko at ibang tao, kaya ko rin yung gawin sa kanila sa Maynila. Very eloquent.